Sino ka sa akala mo bruha ka? Sa tingin mo nasaan ka para magsalita ng ganyan? Sa ibabaw ng flight deck ng BRP Sierra Madre, habang humahagupit ang malupit na hangin ng dagat, isang sigaw ng lalaki ang bumasag sa ugong ng mga jet engine. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Komandante Antonio Tonyo de Leon at ang mabigat niyang combat boots ay nasa ere na. Blag! Isang mapurol na tunog ng pagtama ang sinakop ng alon. Isang babaeng sundalo, maliit ang pangangatawan, ang napaatras matapos masipa sa sikmura, hindi man lang nakasigaw. Sa kasamaang palad, ang safety railing sa likuran niya ay tanggal, nawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay tumagilid, patungo sa kawalan. Ang mga mata niyang puno ng takot ay saglit na nagtama sa mga mata ng komandante, ngunit sa halip na iabot ang kamay, isang mapanuyang ngiti lamang ang isinukli nito, ilang dosenang metro sa ibaba. Ang madilim na asul na dagat ay naghihintay na parang isang bungangang nakanganga. Maya-maya, isang puting tilamsik ng tubig ang umangat bago mabilis na nilamon ng maitim na alon. Tumingin sa ibaba si Komandante de Leon at walang pakundangang dumura sa sahig. Walang kuwenta. Sige na, i-report mo. Aksidente sa pagsasanay. Sabihin mong tinangay ng agos ang katawan kaya hindi na nahanap. Mayabang siyang tumalikod na para bang nagtapon lang ng isang istorbo. Ngunit hindi niya alam kahit sa panaginip na ang babaeng sundalong kakatulak niya lang sa malamig na dagat ay si Vice Almirante Maria Cristina Cris Reyes, ang commander ng Task Force 71, ang ikaapat sa pinakamataas na ranggo sa buong hukbong dagat ng Pilipinas. Ang dagat ay hindi niya libingan. Ito ang kanyang tahanan kung saan siya pinakamalakas. Ang sipa na iyon ay katumbas ng pagpirma ng komandante sa sarili niyang dismissal order. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kwento, sandali lang. Pakipindot ang like at subscribe at huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section sa ibaba. Bawat suporta ninyo ay nagbibigay sa akin ng lakas upang lumikha ng susunod na kwento. At kung sasabihin ninyo kung nasaan kayo at kung ano ang ginagawa ninyo habang pinakikinggan ito, mas malaking kagalakan iyon para sa akin. Ang nakabibinging ugong ng naglalakihang rotor blades na humahawi sa hangin ay tila wawasak sa eardrums. Sa loob ng malamig na katawan ng kulay abong military helicopter na Augusta Westland, ramdam ang init at panginginig mula sa turbine engine. Sa bukas na hatch, wala kang makikita kundi ang walang katapusang madilim na asul na karagatan. Ang mga alon na may puting bula ay parang mababangis na ngipin na handang lumamon sa maliit na sasakyang bakal na ito anumang oras. Sa isang sulok ng helicopter, sa may cargo bay, may isang babaeng sundalo na nakaupo. Nakasuot siya ng luma at kupas na combat uniform at mahigpit na yakap ang isang duffel bag sa kanyang kandungan. Sa ilalim ng kanyang sombrero, ang mukha niya ay walang kolorete at mukhang ilang araw nang nasunog sa araw. Ang patch ng rango sa kanyang balikat ay ang pinakamababa, Seaman Apprentice, isang guhit na tila nag-iisa. Sa kanyang name tag, nakasulat ang alias na Ana Cruz. Itinaas niya ang kanyang tingin sa abot tanaw sa labas ng bintana. Karaniwan sa isang baguhan, dapat ay takot at nahihilo na siya sa ingay at pag-uga ng helicopter, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatahimik. Hindi, higit pa sa tahimik ang mga ito'y malamig at malalim, tulad ng mga mata ng isang mabangis na hayop. Ang tunay niyang pangalan ay Maria Cristina Reyes, commander ng Task Force 71 ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Isang buhay na alamat na may 3 bituin sa kanyang balikat, valedictorian ng Philippine Military Academy. Nakapagtapos ng NAVSOG training, naglingkod bilang commander ng Naval Task Force sa West Philippine Sea. Ang kanyang talaan ay kasaysayan na mismo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, isang patunay ng dugo at pawis kung bakit siya binansagang ang Valkyrie ng kanlurang dagat. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang balikat, isang hamak na guhit lamang ang nakalagay sa halip na mga nagniningning na bituin. Tiningnan ni Reyes ang kanyang magaspang na kamay na nakapatong sa kandungan. Puno ito ng kalyo at malalaki ang mga buto. Mula nang maging almirante, mas madalas na siyang humawak ng panulat o baton, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan na siya ay isang sundalo. Ang militar ay nabubulok, bulong niya sa sarili. Kahit sa gitna ng ingay ng helicopter, malinaw ang kanyang boses sa kanyang isipan.
Isang linggo na ang nakalipas. Isang anonymous na sulat ang dumating sa kanyang opisina. Walang nagpadala, ngunit naglalaman ito ng isang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa Amphibious Assault Battalion sa ilalim ng BRP Sierra Madre. Pambubugbog, pagpapahirap, sexual na pang-aabuso, at isang organisadong pagtatakip at panunuhol para pagtakpan ang lahat. Sa sentro ng lahat ng ito, si Komandante Antonio de Leon, maaari sanang nagpadala si Reyes ng Naval Intelligence. Maaari niyang gamitin ang Inspector General para imbestigahan ang lahat. Ngunit alam niya, si De Leon ay hindi isang simpleng tiwaling opisyal. Siya ay pamangkin ni Senador Romualdo Jimenez, isang maimpluwensyang mambabatas, at pangunahing miyembro ng Kapatiran ng Agila, isang lihim na samahan sa loob ng militar. Ang isang mababaw na imbestigasyon ay magreresulta lamang sa pagputol ng mga buntot at ang ebidensya ay mabilis na mawawala. Kaya't nagpasya siyang maging pain, bumaba sa pinakamababang antas upang personal na makita ang pinakamaruming bahagi. Hinubad niya ang autoridad ng isang almirante at nagpa siyang lumakad mismo sa lungga ng mga hayop. Shh! Nagsimulang bumaba ang helicopter. Biglang tumagilid ang sasakyan at naramdaman niya ang bigat ng gravity. Tumingin si Reyes sa bintana. Sa malayo, sa gitna ng hamog, isang dambuhalang isla ng bakal ang lumitaw. Ang pinakamalaking amphibious assault ship ng Pilipinas, ang BRP Sierra Madre. Haba, 123 metro. Displacement, 11,583 tonelada. Sa deck, nakahilera ang mga helicopter at mga kagamitan. Sa iba't ibang bahagi ng barko, makikita ang mga radar at missile launcher na nagpapakita ng lakas nito. Sa labas, ito ay isang maringal na simbolo ng seguridad ng Pilipinas. Ngunit sa mata ni Reyes, ang bakal na higanteng ito ay isang malaking kulungan o mas masahol pa, isang sugat na puno ng bulok na nana. 3 minuto bago lumapag. Lahat, i-check ang seatbelts. Sigaw ng crew habang nagbibigay ng senyas. Nagkunwaring natataranta si Reyes at muling hinigpitan ang kanyang seatbelt. Nang ang isang baguhang katabi niya ay nagsimulang masuka dahil sa takot, tinapik niya ito sa likod. Okay lang. Huminga ka ng malalim. Bletch. Nagsuka ang baguhan sa isang supot. Ang maasim na amoy ay kumalat sa loob ng helicopter, ngunit hindi man lang kumunot ang noo ni Reyes. Papunta siya sa isang lugar na may amoy na mas masahol pa rito. Ang amoy ng kapangyarihan na ginagamit upang alipinin ang mga nasasakupan, ang amoy ng kasakiman na nalunod sa maruming pera at suhol. Papalapit na ang flight deck ng BRP Sierra Madre. Ang mga deck crew na nakasuot ng makukulay na vest ay parang mga langgam na abala. Kasabay ng senyas ng ground crew, dahan-dahang bumaba ang helicopter. Ang impact ng paglapag ay naramdaman niya mula sa kanyang upuan. Tug! Nakalapag na. Humina ang ingay ng engine at bumagal ang pag-ikot ng mga rotor. Nang buksan ng crew ang hatch, isang malakas na hangin na may halong amoy ng alat ng dagat at aviation fuel ang pumasok. Mga baguhan, baba! Bilis! Dahil sa sigaw ng crew, nagmamadaling isinuot ng mga baguhan ang kanilang duffel bags. Sumama si Reyes sa kanila, ibinaba ang kanyang sombrero. Mula ngayon, hindi na siya si Almirante Reyes. Siya si Seaman Apprentice Ana Cruz, isang baguhan na mahina at walang alam. Nang tumapak siya sa deck, tila siya nilalamon ng dambuhalang anyo ng BRP Sierra Madre. Ang malawak na deck, ang matayog na island superstructure, at ang tensyon na nagmumula rito. Ngunit naramdaman ni Reyes sa kanyang instinct. Ang tensyong ito ay hindi ang tensyon ng digmaan. Ito ay ang nakasusukang aura ng takot. Walang buhay sa mga mukha ng mga sundalo, at ang mga mata ng mga opisyal ay puno ng kayabangan. Habang naglalakad siya kasama ang pila, may narinig siyang sigaw. Hoy! Ano yung kilos mo? Gusto mo masipa? Sa isang gilid ng deck, nakita ni Reyes ang isang master sergeant na walang awang sinisipa sa binti ang isang sundalong mukhang seaman first class. Pak! Pak! Pasensya na po, sir. Itatama ko po. Pilit na pinananatili ng sundalo ang kanyang tindig kahit na namimilipit sa sakit ang kanyang mukha. Ang mga opisyal na dumadaan ay nagkunwaring hindi ito nakikita o mas masahol pa, dumaan na lang na parang normal ang lahat.
Kumibot ang kilay ni Reyes. Nagsimulang manginig ang kanyang kamao. Gusto niyang tumakbo, sakalin ang Master Sergeant, at sipain ang mga opisyal na nagbubulag-bulagan. Kalma. Hindi pa ngayon. Kailangan mong pumasok ng mas malalim. Kinagat niya ang kanyang labi at yumuko. Kung kikilos siya ngayon, lahat ng plano ay masisira. Ipinagpatuloy niya ang pag-arte bilang isang walang magawang baguhan at sumunod sa nag-aasikaso sa kanila papasok sa barko. Makipot at parang maze ang mga pasilyo. Ang mamasamasang hangin ay dumidikit sa balat. Ang mga sundalong dumadaan ay sumusulyap sa mga baguhan. Ang kanilang mga tingin ay hindi pagtanggap, kundi panunuya at awa. May mga bagong laruan na naman. Mga baguhan. Sa Berthing 3, may welcome party si Battalion Commander, kaya iwanan ang gamit at pumila agad. Naintindihan? Sabi ng petty officer habang ngumunguya ng chewing gum. Welcome party, ang masamang kutob na dala ng salitang iyon. Naramdaman ni Reyes na hindi ito isang simpleng salo-salo. Pagdating sa Berthing 3, bago pa man mailapag ang mga gamit, umalingaw-ngaw ang isang anunsyo. Atensyon, lahat ng tauhan ng Amphibious Assault Battalion, magtipon ngayon din sa flight deck. Uulitin ko. Lahat ng tauhan. Sa flight deck, bawat minutong huli, 10 ikot ng push-ups. Pagkatapos ng anunsyo, nagtakbuhan ang mga sundalo na parang mga baliw. Isang karera ng takot, nadala si Reyes sa agos at muling tumakbo pabalik sa deck. Habang paakyat ng hagdan, kinontrol niya ang kanyang hininga. Pinabagal ang tibok ng puso, tinanggal ang galit sa mga mata, at nagpanggap na isang perpektong biktima. Sa deck, daan-daang sundalo na ang nakapila ng maayos. Ang hangin ng dagat ay malakas na humahampas sa kanilang mga uniforme. Malakas ang alon, ngunit walang maririnig na kahit anong ingay mula sa mga sundalo. Sa harap ng pila, sa isang plataporma, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng salamin sa araw, nakakrus ang mga braso, at mayabang na nakabukaka si Komandante Antonio de Leon. Mas tuso at mas mukhang sakim siya kaysa sa litrato sa report. Ang plansado niyang uniforme ay bagay sa kanya, ngunit ang aura niya ay hindi sa isang sundalo, kundi sa isang leader ng gang. Sa tabi ni De Leon, nakatayo ang Master Sergeant na nambugbog kanina at ilang opisyal na may mga ngiting mapanuyo. Ikinumpas ni De Leon ang kanyang daliri at inabutan siya ng mikropono ng isang aide. Ang ganda ng panahon, sabi niya. Hawak ang mikropono ng patagilid. Narinig kong may mga baguhan daw ngayon. Tingnan nga natin. Tingnan natin ang mga mukha ng mga cute na tuta na to. Dahan-dahan siyang bumaba sa plataporma. Tok, tok. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tila kumukurot sa puso ng mga sundalo. Lumapit siya sa pila ng mga baguhan at tiningnan ang bawat isa, isa-isa. Ang tingin niya'y bastos, parang namimili ng paninda sa palengke. Nang isang baguhan sa tabi niya ay kinakabahang lumunok, huminto si De Leon. Hoy, ikaw! Lumunok ka ba? Nagsasalita ako. Tapos lulunok ka? Seaman Apprentice, Ramil Santos. Pasensya na po, sir. Pasensya? Kung pasensya lang ang sagot, okay na lahat. Akala mo laro-laro lang ang militar. Biglang hinampas ni De Leon ng hawak niyang baton ang helmet ng baguhan. Tak! Dapa! Nanginginig na dumapa ang baguhan sa malamig na sahig na bakal. Ulo sa sahig, isang uri ng pagpapahirap kung saan ang ulo ay nasa sahig habang ang mga kamay ay nasa likod. Isang masamang gawain na sinasabing wala na sa militar, ngunit dito, hayagan itong ginagawa ng mismong battalion commander. Habang nagsasalita ang battalion commander, nagre-relax ka pa, sabi ni De Leon habang umiiling at nagpatuloy sa paglakad, at huminto siya sa harap ni Reyes. Yumuko si Reyes at itinutok ang tingin sa sahig. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na suntukin ang panga ng lalaking ito. Oh, babae pala. May halong interes sa boses ni De Leon. Tumingin ka. Dahan-dahang itinaas ni Reyes ang kanyang ulo. Sinubukan niyang magpakita ng takot sa kanyang mga mata, ngunit ang nakatagong tapang ng isang almirante na humarap sa dagat sa loob ng ilang dekada ay hindi niya lubusang maitago. Bahagyang ibinaba ni De Leon ang kanyang salamin sa araw
at tiningnan si Reyes mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo? Seaman Apprentice. Ana Cruz, sir. Tingnan mo to. Mukhang may tapang. Pero hindi ko gusto ang tingin mo. Masyadong mayabang. Tinapik-tapik ni De Leon ang baba ni Reyes gamit ang dulo ng kanyang baton. Walang special treatment dito kahit babae ka. Sa barko ko, walang babae, walang lalaki. Kung hindi ka susunod sa akin, lahat kayo aso. Naintindihan? Ang hindi kaaya-ayang pakiramdam ng baton na tumutusok sa kanyang baba, nagngalit ang mga ngipin ni Reyes. Hindi ka sasagot? Opo, sir. Opo, sir, hindi yon ang sagot. Tatatandaan ko po, komandante dapat. Ulitin mo. Tatatandaan ko po, komandante. Ngumisi si De Leon at tinapik ang balikat ni Reyes. Galingan mo. At huwag kang papansin sa akin, baka isang araw, pagkain ka na lang ng isda, walang makakaalam. Humalakhak siya at tumalikod. Sumunod sa pagtawa ang mga opisyal sa paligid. Ang kanilang tawa ay kasing ingay at kasing gulo ng mga uwak. Tiningnan ni Reyes ang papalayong likod ni De Leon. Pagkain ng isda, isang napakaliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sige, tingnan natin kung sino ang magiging pagkain ng isda, De Leon. Lumakas ang hangin. Ang BRP Sierra Madre ay umuga dahil sa malaking alon. Ngunit ang mga paa ni Reyes ay nanatiling nakaugat sa deck, hindi natitinag. Nagsimula na ang unos. Pumasok na ang mga ngaso sa kanyang teritoryo. At ang mga biktima, na walang kamalay-malay na sila'y tinutugis, ay nagpapakitang gilas sa harap ng mabangis na hayop. Hinigpitan ni Reyes ang hawak sa kanyang duffel bag. Ngayong gabi, sisimulan niyang halughugin ang pinakamalalim at pinakamadilim na sulok ng barkong ito. At bago sumikat ang araw bukas, siguradong mahahanap niya ang mabahong sikreto na itinatago ni De Leon. Nagsimula na ang kanyang digmaan. Papalubog na ang araw. At ang flight deck ng BRP Sierra Madre ay tila bunganga ng impyerno, kulay dugo ang kalangitan. Ang araw na lumulubog sa abot tanaw ay nagpinta sa dagat ng pula. At ang malakas na hangin ay tila talim ng kutsilyo na humahampas sa pisngi ng mga sundalo. Kablag! Ang tunog ng malalaking alon na humahampas sa barko ay parang martilyo ng isang higante. Sa gitna ng ingay, maririnig ang mga pigil na daing at ang tunog ng laman sa laman. Sa gitna ng deck, sa ibabaw ng helicopter landing mark, ilang dosenang sundalo ang sumasailalim sa parusa. Nakayuko, ulo sa malamig na bakal na sahig, sila ay tila mga estatwa, ngunit ang kanilang mga braso at binti ay nanginginig na parang dahon sa sobrang sakit. Sa harap ng pila, isang sundalo ang walang awang niyuyurakan. Si Cabo Ramil Garcia, wala pang isang buwan sa serbisyo. Nakahandusay siya sa sahig habang sinisipa ng dalawang Master Sergeant. Pak! Blag! Pasensya na po. Pilit na nilulunok ni Garcia ang kanyang sigaw. Ngunit ang dulo ng combat boots na tumatama sa kanyang tiyan ay walang awa. Hoy! Ang hina ng boses mo! Masakit ba? Masakit ba? Humalakhak ang isa sa mga Master Sergeant habang tinatapakan ang helmet ni Garcia. Ang lakas ng loob ng gagong. To na makipagtitigan kay komandante. Bulok ba yang mata mo, ha? Kailangan mong turuan ng leksyon. Hindi iyon sapat na dahilan. Ang tanging dahilan ay masama ang timpla ni Komandante De Leon. At sa kasamaang palad, si Cabo Garcia ang napagbalingan ng kanyang tingin. Iyon lang ang dahilan ng karahasang ito. Ang ibang mga sundalo sa paligid ay napapapikit sa takot o umiiwas ng tingin. Walang kumikibo. Dahil alam nila, sa kaibuturan ng kanilang mga buto, na sa oras na magsalita sila na ang susunod. At noon, sa dulo ng pila, ang mga mata ni Seaman Apprentice Ana Cruz si Maria, Cristina Reyes, ay naging malamig na parang yelo. Mula sa ilalim ng kanyang sombrero, pinanood niya ang eksena at kinagat ang kanyang labi. Nalasahan niya ang dugo. Ang layunin niya rito ay isang undercover investigation. Kailangan niyang mangalap ng ebidensya nang hindi nabubunyag ang kanyang pagkatao. Kung kikilos siya ngayon, lahat ng plano ay masisira. Magtimpi ka, Reyes. Hindi ka almirante ngayon. Isa ka lang seaman apprentice.
Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang mahigpit na kinukuyom ang kamao. Ngunit nang marinig niya ang daing ni Garcia at ang halakhak ng mga Master Sergeant, ang kanyang instinct bilang isang sundalo ay nanaig sa kanyang rason. Ang manahimik habang inaabuso ang isang nasasakupan ay pagpapabaya sa tungkulin ng isang leader. Hindi. Ito'y labag sa pagiging tao. Tigilan niyo yan. Isang matalas at matatag na sigaw ang bumasag sa hangin at umalingaw-ngaw sa buong deck. Biglang huminto ang mga sipa. Ang mga nakayukong sundalo ay nag-angat ng tingin, gulat, lahat ng mata ay napunta sa dulo ng pila. Doon, nakatayo ng tuwid ang maliit na si Seaman Apprentice Ana Cruz. Lumapit ang isang Master Sergeant na may mukhang hindi makapaniwala. Ano? Sinong nagsalita? Ikaw ba yon, baguhan? Lumapit siya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha, nananakot. Tiningnan siya ni Reyes, nang diretso sa mata, walang bahid ng takot. Seaman Apprentice Ana Cruz. Ang hindi makatarungang pagpapahirap ay labag sa batas militar. Walang nilabag na regulasyon si Cabo Garcia. Itigil niyo yan ngayon din. Katahimikan. Tanging ang alon lang ang maririnig sa deck. Isang seaman apprentice, isang baguhan, ay kinokompronta ang isang senior NCO gamit ang batas militar. Isang bagay na hindi kailanman dapat mangyari. Namula at nangitim ang mukha ng Master Sergeant. Na nasisiraan ka na ba ng ulo? Batas militar? Akala mo korte to? Hoy! Sinong nag-train sa gagong to? Itinaas ng Master Sergeant ang kanyang kamay para sampalin si Reyes. Ngunit ang kamay niya ay huminto sa ere. Mula sa dilim ng deck, isang presensya na mas malamig pa sa kamatayan ang papalapit. Tok, tok, tok. Ang ritmikong tunog ng sapatos ay nagpatayo ng tuwid sa mga Master Sergeant. Sir, Komandante. Si, Komandante. Antonio de Leon. May hawak siyang sigarilyo sa isang kamay at ang isa'y nasa bulsa habang dahan-dahang lumalapit. Ang laylayan ng kanyang coat ay parang pakpak ng demonyo sa hangin. Huminto siya sa harap ni Reyes. Ibinuga niya ang usok ng sigarilyo sa mukha nito. Nabulag si Reyes sa usok. May nakakatuwang palabas pala dito at ikaw na naman, sabi ni De Leon nang may mapanuyang ngiti. Yung babaeng mayabang kanina. Ana Cruz. Tama ba? Seaman Apprentice Ana Cruz, sir. Sige, Ana. Anong sabi mo tungkol sa batas militar? Hukom ka ba? O galing ka sa Commission on Human Rights? Humalakhak si De Leon at tinusok-tusok ng daliri ang balikat ni Reyes. Ito ang barko ko, ang kaharian ko. Ang salita ko ang batas dito. Tapos isang hamak na daga na Seaman Apprentice ang magtuturo sa akin ng batas? Lumalakas ang kanyang boses, nagiging galit. At alam mo ba kung anong pinakakinasusuklaman ko? Mga babaeng nag-aastang sundalo, dapat nasa bahay lang kayo, nagluluto o nag-aalaga ng bata. Bakit nyo dinudumihan ang sagradong tungkulin ng pagtatanggol sa bayan? Mga basurang tulad mo, dapat sa washing machine lang kayo, isang mababa at bastos na pang-iinsulto. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng babaeng sundalo sa Pilipinas. Kumibot ang kilay ni Reyes. Ang almirante sa loob niya ay nag-aalab, hindi na niya kaya. Hindi na dapat. Isang taong tulad nito ang commander? Daan-daang buhay ng sundalo ang nakasalalay sa kanya? Itinaas ni Reyes ang kanyang ulo at tiningnan ng diretsyo si De Leon. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang seaman apprentice. Ito'y ang mga mata ng isang general na hindi uurong kahit sa harap ng libu-libong kalaban. Sumusobra na po kayo, Komandante. Ang boses ni Reyes ay naging malalim at mabigat. Natigilan si De Leon sa pagbabago ng tono. Anuman ang kasarian, lahat tayo ay sundalong naglilingkod sa bayan. Ang autoridad ng isang commander ay hindi nagmumula sa karahasan at pang-aapi, kundi sa responsibilidad na respetuhin at protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Ang ginagawa ninyo ngayon ay pang-aabuso sa kapangyarihan at isang malinaw na krimen. Lahat ng sundalo sa deck ay napigil ang hininga. Isang seaman apprentice ang nagtuturo ng leksyon sa isang battalion commander at walang mali sa bawat salitang sinabi niya. Dahil sa bigat ng kanyang sinabi,
Sandaling natameme si De Leon. Ano? Nanginginig ang labi ni De Leon. Nang mapagtanto niyang hindi niya kayang labanan ito sa lohika, ang kanyang pride ay nasugatan ng malalim. Ang kahihiyan na mapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan, ng pinakamababang ranggo, at ng isang babae, ay nag-alis ng kanyang katinuan. Sigaw ni De Leon, at sinunggaban ang kwelyo ni Reyes. Sino ka para turuan ako? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Ang koneksyon ninyo ay hindi makapagtatakip sa kawalan ninyo ng kakayahan. Malamig na sagot ni Reyes kahit hawak ang kanyang kwelyo. Bitawan niyo ako! Ang unipormeng ito ay hindi karapat-dapat hawakan ng isang tulad ninyo na hindi man lang kwalipikadong maging sundalo. Manahimik ka! Manahimik! Nawala sa sarili, tinulak ni De Leon si Reyes. At walang tigil siyang sinuntok. Pak! Blag! Hindi umiwas si Reyes. Hindi rin siya gumanti. Kung ipapakita niya ang kanyang galing sa pakikipaglaban ngayon, kaya niyang talunin si De Leon, ngunit bibigyan niya ito ng dahilan para kasuhan siya ng insubordination. Hinihintay niyang lumampas sa linya si De Leon na tumawid sa ilog na hindi na mababalikan. Pumutok ang kanyang labi, dumugo. Nagkapasa ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya bumagsak. Tulad ng isang manikang hindi natutumba, tumayo siya muli at tiningnan ito ng masama. Ang hindi natitinag na tingin na iyon ang lalong nagpagalit kay De Leon. Kahit anong gawin niyang pambubugbog, hindi sumusuko ang mga matang iyon. Walang takot. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Humihingal si De Leon. Napansin niya ang bukas na safety railing sa gilid ng deck. Isang lugar na iligal nilang binubuksan para magtapon ng basura. Isang demonyong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan kong alisin ang tingin na yan. Ang babaeng to ay isang hamon sa aking autoridad. Kailangan kong magbigay ng halimbawa. Hinablot ni De Leon ang buhok ni Reyes at kinaladkad siya patungo sa railing. Halika dito! Ang talino mo, di ba? Sige nga! Sermunan mo rin ang dagat. Komandante, huwag po, delikado dyan. Sinubukan siyang pigilan ng isang master sergeant, ngunit sinipa lang siya ni De Leon. Tabi! Ipapakita ko sa inyo kung sino ang hari. Itinayo ni De Leon si Reyes sa dulo ng railing, sa bingit ng bangin. Sa ilalim, ang madilim na asul na dagat ay nagpapakita ng mga puting ngipin, umuungol. Ang taas ay katumbas ng isang palapag na gusali. Kapag nahulog, tiyak na kamatayan, o kung masuwerte, hihigupin ang propeller ng barko. Hinahampas ng malakas na hangin ang buhok ni Reyes. Hindi siya tumingin sa likod. Tiningnan niya lang ang mga mata ni De Leon hanggang sa huli. Magsisisi ka, De Leon. Babala niya sa isang mababang tono. Ano? Hanggang sa huli, mayabang ka pa rin? Namilipit ang mukha ni De Leon. Paalam, bruhang basura, kahit sa impyerno, isigaw mo yang batas militar mo. Buong lakas na sinipa ni De Leon ang tiyan ni Reyes. Blag! Ang katawan ni Reyes ay lumipad sa ere. Tila huminto ang oras. Ang mga sundalo sa deck ay napasigaw. Sa paningin ni Reyes, lumalayo ang dambuhalang anyo ng BRP Sierra Madre. Ang galit na tawa ni De Leon. Ang mga takot na mukha ng mga sundalo, lahat ay dumaan na parang slow motion. Hinila siya pababa ng gravity. Tanging ang ugong ng hangin ang naririnig niya. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata. Niyakap ng malamig na hangin ang kanyang buong katawan. Splash! Isang malaking tilamsik ng tubig ang umangat at siya'y nilamon ng dagat. Pumasok ang malamig na tubig alat sa kanyang mga baga at nilamon siya ng kadiliman. Sa deck, hinawakan ni De Leon ang railing at tumingin sa ibaba. Tanging puting bula na lang ang natira. Ha ha ha! Nakita nyo! Nakita nyo! Ganyan ang mangyayari. Sa sinumang kakalaban sa akin, sigaw niya sa mga sundalo. Makinig kayo. Yung babaeng yon, nadulas habang nagsasanay. Sinubukan ko siyang sagipin, pero huli na. Naintindihan? Tumango ang mga sundalo sa takot. Walang nangahas na tumutol. Puno ng tagumpay, naglakad si De Leon. Ah, ang sarap sa pakiramdam. Hoy, maghanda kayo ng inuman. Masarap ang alak ngayong gabi.
Naglakad siya papasok sa barko habang kumakanta. Isa-isang nag-alisan ang mga sundalo, nag-alay ng tahimik na panalangin sa dagat. Akala nila ang matapang na seaman apprentice na si Ana Cruz ay namatay ng ganoon na lang. Ngunit hindi nila alam kung sino talaga siya. Para sa kanya, ang dagat ay hindi isang libingan, ang kanyang palayaw, ang Valkyrie ng kanlurang dagat. Ipinanganak at lumaki siya sa tubig, ang kauna-unahang babaeng nakapagtapos ng NAVSOG training at bida sa alamat na nagtaboy ng pating gamit lang ang mga kamay. Sa ilalim ng dagat, ang mga mata ni Reyes, na unti-unting lumulubog ay biglang nagliwanag. Ang kanyang mga mata, na namumula dahil sa alat, ay nag-aalab sa pagnanais na mabuhay. Ikinampay niya ang kanyang mga paa at sinipa ang tubig. Ang kanyang katawan ay lumitaw sa ibabaw. Ha! Huminga siya ng malalim at lumutang. Hinahampas ng malamig na alon ang kanyang mukha, ngunit mahusay niyang naiwasan ang malakas na agos na nilikha ng propeller ng barko. Ang kanyang tingin ay hindi sa papalayong BRP Sierra Madre, kundi sa isa pang anino na nagtatago sa dilim. 100 metro mula sa kanang bahagi ng barko, sa gitna ng mga alon, may isang high-speed boat na naghihintay, nakatakip ng camouflage. Ang bangka kung saan naghihintay ang kanyang tapat na aide, si Teniente Miguel Santos. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay at nagsenyas. Hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang magsisimula. Akala ni De Leon ay itinapon niya si Reyes sa dagat. Ngunit ang totoo, ginising niya ito. Ang paggising sa isang natutulog na dragon ay may katumbas na parusa. Isang dambuhalang tsunami ng galit na nagmula sa kailaliman ng dagat ang malapit ng lumamon sa BRP Sierra Madre. Sa gitna ng malamig na tubig, kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Maghintay ka, De Leon. Aakyat ako dyan gamit ang sarili kong mga paa at pupugutin ko yung marumi mong ulo. Ang kanyang mga mata ay mas malalim at mas madilim pa sa gabi, nagliliyab sa pagnanais na pumatay. Ang tunog ng alon ay parang martsa ng digmaan sa kanyang puso. Nagsimula na ang countdown para sa paghihiganti. Ting! Ang malinaw na tunog ng mga kristal na baso na nag-uumpugan ay lihim na umalingaw-ngaw, kasabay ng tunog ng alon sa gabi. Ito ang Officer's Lounge, sa ilalim ng tulay ng BRP Sierra Madre, isang lugar na hindi basta-basta mapapasok ng mga karaniwang sundalo. Karaniwan, ito ay isang sagradong espasyo para sa mga pagpupulong, ngunit ngayon, ito'y naging isang pribadong piging para sa mga lasing sa kasakiman at tagumpay. Sa labas, kadiliman, ang dagat, nakakatapos lang lumamon ng isang buhay, ay tila walang pakialam. Ang ilaw sa loob ay malabo, at ang kulay amber na mamahaling whiskey ay umiikot sa mga baso. Si Komandante Antonio de Leon ay nakalubog sa isang leather na sofa, ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak, at isang hindi mapigilang ngiti ang nasa kanyang labi. Walang bahid ng pagsisisi sa pagpatay na ginawa niya kanina sa deck. Sa halip, puno siya ng kasiyahan na parang nakapatay lang ng isang peste. Ha. Nakita niyo ba yung itsura ng bruhang yon? Nung nahulog, sabi ng katabi niyang si Teniente Comandante Jimenez, ang operations officer, na may mapanuyang ngiti. Parang isang obra maestra, Komandante. Parang dahon lang na tinangay ng hangin. Ang lakas ng loob na hawakan ang kwelyo ninyo. Kung mababaliw man, dapat pinipili. Dagdag pa nito, tama ka. Ang mga bata ngayon, walang takot. Akala nila camping ang militar, sabi ni De Leon at inisang lagok ang whiskey. Ang mainit na alak na dumaloy sa kanyang lalamunan ay nagbigay ng matinding kasiyahan. Ibinagsak niya ang baso sa mesa. Ayos na ba yung report? Opo, sir. Accidental death due to rogue wave during night operations. Nakuha ko na rin ang mga testimonya. Medyo nagreklamo si Cabo Garcia, pero tinakot ko na ikukulong, pumirma agad. Magaling. Yan ang gusto ko sa'yo, Jimenez. Malinis kang magtrabaho. Tinapik ni De Leon ang balikat nito, yung bangkay. Sabihin na lang nating hindi mahanap dahil sa malakas na agos. At saka, ulila naman yon, walang pamilyang maghahanap,
Hayaan na nating maging pagkain ng isda. Nagtawanan sila at muling nagsalin ng alak. Ang lounge ay puno ng usok ng sigarilyo, amoy ng alak, at ang tawa ng mga bulok na tao. Akala nila sila ang hari ng barko, ang Diyos ng karagatan. Naniniwala silang walang sinumang makahuhusga sa kanila, habang ipinagmamalaki ang pagpatay na ginawa nila. Ngunit sa oras na iyon, sa kabilang panig ng bakal na sahig na kanilang tinatapakan, sa malamig at madilim na gilid ng barko, isang milagro, o mas tamang sabihing, isang kakilakilabot na pangyayari ang nagaganap. Kablag. Hinahampas ng malalakas na alon ang dambuhalang katawan ng BRP Sierra Madre. Sa gitna ng kadiliman, isang itim na rubber boat ang dahan-dahang lumapit. Walang ingay ang makina, kasabay ng ritmo ng alon. Sa bangka, ang tapat na aide ni Reyes, si Teniente Miguel Santos, ay nakatingin sa taas na may kaba. Ma'am, pakiusap. Basa na ng pawis, ang hawak niyang radyo. Kanina, nang makita niya sa thermal camera ang pagkahulog ni Reyes, agad siyang naghanda ng rescue team, ngunit iba ang utos na ibinigay ni Reyes. Huwag niyo akong sagipin. Ibaba niyo ang hagdan. Ang utos niya ay batas. Maya-maya, isang basang-basang itim na anino ang umahon mula sa tubig at kumapit sa gilid ng bangka. Si Maria Cristina Reyes. Haa. Humihingal siya. Ang basang buhok niya ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang labi ay may dugo. Ang basang uniforme ay parang 1 tonelada sa bigat. Ang malamig na tubig ay mabilis na kumukuha ng init ng kanyang katawan at ang kanyang mga labi ay nangingitim na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang apoy. Ma'am! Ayos lang po ba kayo? Dalhin na natin sa infirmary, sinubukan siyang abutin ni Santos, ngunit umiling si Reyes. Ang gamit. Maikli at matatag na utos. Lumunok si Santos at inabot ang inihanda niyang special equipment. Isang ultra-lightweight tactical ladder na gawa sa carbon fiber at isang ascender. Kinuha ni Reyes ang gamit-gamit ang nanginginig na kamay at ikinabit sa kanyang baywang. Ihanda mo ang helicopter. Kailangang eksakto sa oras ng pag-akyat ko sa deck. Walang kahit isang segundong palya. Masusunod po. Mag-iingat po kayo. Tumango si Reyes at inihagis ang isang grappling hook patungo sa isang scupper drain sa gilid ng barko. Tak! Ang tunog ng pagkabit ay natabunan ng alon. Mula rito, isang pag-akyat na susubok sa limitasyon ng tao. Isang patayong pader na kasing daas ng 10 palapag na gusali, madulas dahil sa tubig. At sa bawat pag-uga ng barko, kailangan niyang sumayaw sa ere. Huminga ng malalim si Reyes at hinawakan ang lubid. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw, ang kanyang tiyan na sinipa ni De Leon ay parang mapupunit, ngunit ginawa niyang gatong ang sakit. De Leon, ang hindi mo pagpatay sa akin, ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Paakyat siya, kamay sa kamay, ang kanyang mga braso ay parang sasabog at ang mga kalyo sa kanyang palad ay natutuklap. Dumudugo ito, ngunit hindi siya humihinto. 5 metro, 10 metro, 5 pinametro. Hinahampas siya ng hangin. Sa kanyang tainga, kasabay ng ugong, naririnig niya ang boses ng kanyang NAVSOG instructor Dasyumpo, taon na ang nakalipas. Gusto mo nang sumuko? Takot ka sa dagat? Kung ganoon, mamatay ka na? Ang dagat ay walang awa sa mahihina. Manahimik ka, bulong ni Reyes habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ako mamamatay. Ako ang dagat. Sa wakas, naabot ng kanyang kamay ang railing ng flight deck, ang malamig na bakal. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para iangat ang sarili. Bumalik tayo sa lounge. Nasa kasagsagan ang inuman. Hawak ni De Leon ang mikropono at kumakanta, habang ang kanyang mga tauhan ay pumapalakpak. Nakakulong sila sa kanilang sariling mundo, walang kamalay-malay sa papalapit na kapahamakan. Tagay, para sa ating dakilang task force. Hindi, para sa tiyuhin ko, si Senador Jimenez. Sa sandaling itinaas nila ang kanilang mga baso. Boom! Ang bakal na pinto ng lounge ay biglang gumuho nang may malakas na tunog. Ang mga bisagra ay natanggal at ang pinto ay bumagsak sa sahig. Tumigil ang kanta, tumigil ang palakpakan. Katahimikan,
lahat ng mata ay napunta sa sirang pinto. Doon, nakatayo ang isang demonyong bumalik mula sa impyerno. Basang-basa, tumutulo ang tubig dagat mula sa kanyang katawan. Sa pagitan ng kanyang magulong buhok, ang kanyang mga mata ay namumula at nagliliyab. Si Seaman Apprentice Ana Cruz. Nahulog ang mikropono mula sa kamay ni De Leon. Tug. Umalingaw-ngaw ang tunog sa speaker, ngunit walang pumansin. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Mumulto. Napaatras si Jimenez at natabig ang mesa. Nabasag ang mga bote ng alak at kumalat ang mga bubog. Naglakad si Reyes papasok ng walang imik. Ska. Ska. Ang tunog ng kanyang basang bota sa sahig. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng madilim na tubig dagat. Kinusot ni De Leon ang kanyang mga mata. Sinampal ang sarili para malaman kung nananaginip. Masakit. Hindi ito panaginip. Papaanong? Nanginginig ang boses ni De Leon. Wala na ang kayabangan kanina. Nakita niya mismo itong nahulog, mahigit 30 minuto na sa dagat, paano ito nakabalik sa taas ng deck. Huminto si Reyes sa harap ni De Leon. Hinawi niya ang kanyang basang buhok. Ang galit na nagmumula sa kanyang mga mata ay nagpababa ng temperatura sa lounge. Nagulat ka, komandante. Ang kanyang boses ay paos ngunit matalas. Pumunta ako sa impyerno, pero sabi nila, wala pa raw akong pwesto. Pinabalik ako para ihanda muna ang pwesto mo. Putang ina, sino ka sa akala mo? Hoy, anong tinitingin-tingin nyo? Hulihin yan. Hulihin. Ang takot ay naging galit. Sa sigaw ni De Leon, natauhan ang mga opisyal. Sila ay 10. Si Reyes ay nag-iisa at sugatan. Klaro ang kanilang lamang. Patayin yan. 2 malalaking Master Sergeant ang unang sumugod, hawak ang kanilang mga batuta at hinampas ang ulo ni Reyes. Ngunit hindi umiwas si Reyes. Sumulong siya. Mabilis, hindi kayang sundan ng mata. Blag. Ang kamao ni Reyes ay tumama sa sikmura ng unang sumugod. Isang tama lang. Napasigaw ito at bumagsak. Ang sumunod na Master Sergeant ay sumubok humampas, ngunit nasa ilalim na niya si Reyes. Sinunggaban ni Reyes ang braso nito, pinilipit, at ginamit ang siko para tamaan ang panga. Crack! Ang tunog ng nabaling buto. Bumagsak ito sa sahig nang hindi man lang nakasigaw. 2 agad ang natumba. Ito ay isang nakamamatay na sining pandigma, isang halo ng Krav Maga at sistema. Napatigil ang ibang mga opisyal. Hindi iyon kilos ng isang seaman apprentice. Iyon ay isang human weapon. Ano yan? Special forces ba yan? Bulong ni De Leon. Naramdaman niya sa kanyang instinct na ginalaw niya ang hindi dapat galawin. Sabay-sabay na kayo, ungol ni Reyes. Walang thrill kung isa-isa. Hindi pa nga ako nagiinit. Nasaktan ang pride ng mga opisyal at sabay-sabay silang sumugod. Lumipad ang mga upuan. Nabasag ang mga bote. Sa gitna ng kaguluhan, si Reyes ay sumayaw. Iniiwasan ang mga suntok, ginagamit ang lakas ng kalaban para ibalibag sila sa pader. Isang sipa at isang malaking lalaki ang tumalsik na parang bola. Aray! Ang braso ko. Ang sahig ay napuno ng mga daing. Si Reyes ay hindi man lang hinihingal. Tinapakan niya ang mga nakahandusay at lumapit kay De Leon. Si De Leon ay nakakulong sa isang sulok. Nanginginig, inilabas niya ang kanyang baril. Huwag kang lalapit. Babarilin kita. Itinutok niya ang baril kay Reyes. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Sige, iputok mo. Nagpatuloy sa paglapit si Reyes. Walang takot. Mas mabilis ang kamao ko kaysa sa bala mo. Sa takot, kinalabit ni De Leon ang gatilyo. Ngunit, swoosh! Ang paa ni Reyes ay parang latigo na tumama sa kanyang kamay. Blam! Ang baril ay tumalsik sa ere. Hinawakan ni De Leon ang kanyang kamay at napaupo. Sinunggaban ni Reyes ang kwelyo ni De Leon at itinaas siya. Ang malaking lalaki ay parang isang papel na manika. Bibitawan mo ako. Alam mo ba kung sino yang tiyuhin mo na naman? Ang kamao ni Reyes ay tumama sa tiyan ni De Leon. Hugh K. Para yan kay Cabo Garcia.
Muli, isang suntok sa mukha. Blag. Wasak ang ilong, bumulwak ang dugo. At ito, para sa pagdumi mo sa dagat ko. Binugbog ni Reyes si De Leon na parang isang punching bag. Hindi man lang nakalaban si De Leon. Ang magaran niyang uniforme ay naging basahan na puno ng dugo at alak. At noon, diyu 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 diyu. Isang nakabibinging ugong ang yumanig sa buong lounge. Ang mga bintana ay nanginginig. Hindi ito ordinaryong helicopter. Ito'y isang buong flight. Malalaking searchlights ang tumutok sa bintana. Ang gabi ay naging araw. Ano yan? Napatingin ang mga opisyal sa labas. Sa ibabaw ng BRP Sierra Madre, isang UH-60 Black Hawk helicopter ang nakahover. Sa gilid nito, ang simbolo ng Task Force 71 Command at sa deck, 12-dosenang NAVSOG commandos ang bumababa gamit ang mga lubid. Nakasuot ng itim na combat gear, pinalibutan nila ang lounge. Huwag kumilos, ibaba ang armas, dapa. Ang mga pulang laser mula sa kanilang mga baril ay nakatutok kay De Leon at sa kanyang mga kasama. Mula sa pinto, pumasok ang isang tao. Si Teniente Miguel Santos. Nakaayos ang kanyang uniforme at may dala siyang malinis na admiral's uniform at sombrero. Lumapit siya kay Reyes, na nakatayo sa ibabaw ng duguan na si De Leon. Nagbigay siya ng isang matikas na saludo. Sir, Ma'am, pasensya na po at nahuli kami. Almirante? Nanlaki ang mga mata ni De Leon. Ang mga bibig ng iba ay nakabukas. Almirante, ang seaman apprentice? Isinuot ni Santos ang uniform kay Reyes. Sa ibabaw ng basang uniforme ng seaman apprentice, ang madilim na asul na uniforme ng isang almirante. Inabot niya ang sombrero, ang gintong dekorasyon sa gilid, at ang tatlong bituin sa balikat, dahan-dahang humarap si Reyes. Ang dating mabangis na hayop ay nawala, napalitan ng malamig na aura ng isang commander. Sumigaw si Santos sa malakas na boses. Lahat! Pansin! Sa commander ng Task Force 71 ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, Vice Almirante Maria Cristina Reyes. Saludo! Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Hindi makahinga si De Leon, tila huminto ang kanyang puso. Ang babaeng sinipa niya, itinapon sa dagat, tinawag na basura, ay ang kanyang direktang superior. Ang alamat ng hukbong dagat, si Almirante Reyes? Hindi. Hindi totoo. To. Panaginip lang to. Bulong ni De Leon. Naiihi na siya sa takot. Tiningnan ni De Leon si Reyes. Ang tingin niya ay parang sa isang insekto. Komandante De Leon. Ang boses niya'y mababa at kalmado, ngunit may bigat ng isang kulog. Sinabi mo kanina, sa barko ko, ang salita ko ang batas. Lumapit si Reyes. Nakakalungkot, pero hindi mo ito barko. Pag-aari ito ng taumbayan, binili mula sa kanilang buwis. At tinapik niya ang ranggo ni De Leon. Sa dagat ko, ang sinumang manakit sa mga tauhan ko ay hindi makakalabas ng buhay. Yan ang batas ko. Ma'am, Almirante, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Lumuhod si De Leon at nagmakaawa. Hindi. Alam mo. Akala mo isa siyang walang kalaban-laban na seaman apprentice kaya sinubukan mo siyang patayin. Ang hustisya na nagbabago depende sa kung sino ang kaharap mo ay hindi hustisya, sumenya si Reyes sa Provost Marshal. Arestuhin si Komandante De Leon at lahat ng kasabwat niya. Mga kaso, attempted murder of a superior officer, abuse of authority, bribery, at huminto siya sandali. Tiningnan si De Leon sa mata. At pagsira sa dangal ng isang sundalo. Dalhin sila. Pumasok ang mga military police at pinusasan sila. Click! Ang malamig na tunog ng posas. Hindi. Tiyuhin. Tatawagan ko si Tiyuhin. Set up to. Sigaw ni De Leon habang kinakaladkad. Hindi man lang kumurap si Reyes. Sige. Tumawag ka. Dahil malapit na ring mapunta ang tiyuhin mo sa katabing selda mo. Sa likod nila, sa deck, daan-daang sundalo ang nanonood. Ang mga mata ni Cabo Garcia at ng iba pa ay puno ng luha ng pasasalamat at pagkamangha. Ang demonyong nagpahirap sa kanila ay hinuhusgahan ng isang tunay na diyosa.
Inayos ni Reyes ang kanyang kwelyo at tumingin sa labas. Ang mga searchlight ng barko ay nagpapaliwanag sa gabi. Hindi pa tapos ang bagyo, isang daga pa lang ang nahuli niya. Ang mas malaking katawan sa likod nito si Senador Jimenez, at ang kanyang mga alipores ay naghihintay pa. Ngunit hindi natatakot si Reyes. Ipinanganak siyang muli. Mula sa malamig na dagat, bumangon siya mula sa kamatayan. Mas malakas, mas walang awa. Siya na ngayon ang diyosa ng karagatan. Oras na para maglinis, bulong niya. Ang ugong ng helicopter ay parang isang awit ng tagumpay. Ang BRP Sierra Madre ay may bago ng amo. Nagsimula na ang panahon ng tunay na commander. Si Maria, sa kailaliman ng BRP Sierra Madre, sa Special Investigation Room, isang Level 1 security area. Ang hangin dito ay malamig at tuyo, amoy metal, napapalibutan ng makakapal na bakal, kahit ang tunog ng alon ay hindi maririnig. Isang espasyo ng ganap na pag-iisa. Blag! Isang makapal na folder ang bumagsak sa bakal na mesa. Nagulat si Antonio de Leon, na nakaposas. Ang itsura niya ay kaawa-awa. Ang dating kayabangan ay wala na, napalitan ng duguan at namamaga na mukha at mga matang puno ng takot. Umupo si Vice Almirante Reyes sa kabilang panig ng mesa. Nakapalit na siya ng malinis na uniforme, ngunit ang lamig na nagmumula sa kanya ay mas matalas pa kaysa kanina. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang puting guwantes. De Leon, akala mo ba ang mga ginawa mo ay simpleng pambubugbog lang ng sundalo at pagtanggap ng suhol? Ang boses ni Reyes ay mahinahon, ngunit may katahimikan bago ang bagyo. Opo, ako po. Ako, nauutal si De Leon, umiiwas ng tingin. Tingnan mo to, itinuro ni Reyes ang isang maliit na metal na piyesa sa tabi ng folder. Isang electronic circuit board na kasinlaki ng palad. Mukha itong ordinaryo, ngunit kung titingnan ng maigi, magaspang ang pagkakagawa at may mga sunog na marka. Alam mo ba kung ano to? Ito ang pangunahing sensor ng ating RAM, Rolling Airframe Missile System, na pinalitan mo noong nakaraang buwan sa ilalim ng performance upgrade. Ang orihinal na presyo ay 3 milyong piso bawat isa, pero ayon sa technical team namin, ito ay isang murang chip mula sa China na nagkakahalaga lang ng 300 piso. Naging matalim ang tingin ni Reyes. Ang barkong ito ang puso ng hukbong dagat ng Pilipinas. Kung may missile na paparating, ang RAM ang ating huling depensa. Pero pinalitan mo yon ng laruan. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagtataksil ibinenta mo ang buhay ng 300 tripulante at ang barkong ito, namutla si De Leon. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sumusunod lang po ako sa utos. Wala po akong alam. Sinabihan lang ako na pumirma sa kontrata ng isang kumpanya. Sino ang nag-utos? Lumapit si Reyes. Pinipilit siya, ang tiyuhin mo. Si Senador Romualdo Jimenez? Hindi sumagot si De Leon. Yumuko lang. Ang kanyang katahimikan ay pag-amin. Napangisi si Reyes. Sabi ko na nga ba? Isang senador na miyembro ng Committee on National Defense, ginagamit ang pamangkin para sa katiwalian sa militar. Isinasakripisyo ang pambansang seguridad. Tumayo si Reyes. Tiningnan niya ang isang monitor sa dingding. Nakadisplay dito ang isang komplikadong diagram ng daloy ng pera na may mga larawan ng mga pamilyar na mukha. Nakuha na namin ang lahat mga dummy accounts mo, shell corporations, at ang record ng tawag mo sa Chief of Staff ni Senador Jimenez. Isa lang ang paraan para makaligtas ka. Ibigay mo ang ulo, hindi ang buntot. Ang ebidensya na si Jimenez ang nag-utos ng lahat ng ito. Siguradong mayroon kanyan. Itinaas ni De Leon ang kanyang ulo. Kung kung ibibigay ko yon, ililigtas niyo po ba ako? Pakiusap, iligtas niyo ako. Papatayin ako ng tiyuhin ko. Ganoon siyang tao. Pinuputol niya ang buntot kapag nasusunog na. Walang kasunduan, pero kukonsiderahin ko. Ibigay mo sa akin ang insurance mo. Ngayon na. Nag-alinlangan sandali si De Leon. Pagkatapos ay tinanggal ang suwelas ng kanyang bota gamit ang nanginginig na kamay. Mula sa loob, isang maliit na micro SD card ang lumabas.
Nanarito po. Nanarito po, ang usapan namin ng tiyuhin ko at ang orihinal na file ng double ledger. Kinuha ni Reyes ang SD card. Maliit at magaan, ngunit ang bigat nito ay parang 1 tonelada. Kapag sumabog ito, yayanig ang buong gobyerno at militar ng Pilipinas. Ang kahon ni Pandora ay nabuksan na. Sa parehong oras, sa Maynila, sa isang mamahaling Japanese restaurant sa BGC. Isang lihim na tagpuan ng mga makapangyarihan. Nakaupo sa loob ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matatalas na mata, si Senador Romualdo Jimenez. Sa tapat niya, isang matandang general na nakauniporme, ang flag officer in command ng hukbong dagat ng Pilipinas, si Almirante Eduardo Vargas. So, nahuli ni Reyes si Tonyo? Tanong ni Jimenez habang iniikot ang kanyang baso ng sake. Opo. Sinalakay niya ang BRP Sierra Madre gamit ang helicopter. Nakakulong na si Tonyo at siguradong aamin yon. Duwag yon. Malungkot na sabi ni Vargas. Ibinagsak ni Jimenez ang baso. Lintik! Sabi ko na nga ba, magiging problema ang babaeng yan. Mula pa nung naging 2E-star, tinik na siya sa lalamunan ko. Masyado siyang sumikat. Almirante, anong gagawin natin? Kapag nagsalita si Tonyo, lalabas yung issue sa missile. Hindi lang ako ang babagsak. Yung perang ibinigay ko para sa promotion ninyo, alam nyo kung saan galing yon. Diba? Pagbabanta ni Jimenez. Lumunok si Vargas. Alam ko, kailangan nating pigilan. Paano? Nasa kanya na ang ebidensya. Ngumisi si Jimenez. Patayin. Ano? Patayin? Isa siyang 3-star admiral assassination. Hindi sa ganoong paraan. Pinakanatural sa isang sundalo ang mamatay sa laban, di ba? Isang marangal na kamatayan. May kinuha si Jimenez na pagkain. Hindi ba't may balikatan exercises sa susunod na linggo? Si Reyes ang mamumuno sa Task Force 71. Paano kung magkaroon ng aksidente? O bigyan natin siya ng isang napakadelikadong misyon para siya mismo ang bumagsak? Nagliwanag ang mga mata ni Vargas. May paraan. Ghost Protocol. Isang secret infiltration exercise sa Rectobank. Karaniwan, NAVSOG lang ang gumagawa niyan. Pero pwede nating palakihin ang scale. Rectobank? Hindi ba't delikado ang mga bahura doon? At malakas ang agos? Opo, at ako mismo ang magse-set up ng kalaban. Maglalagay ako ng mga submarino natin, puputulin ko ang air support, at itutulak ko ang fleet ni Reyes sa makipot na daanan na yon. Sa lugar na yon kung saan walang silbi ang radar at sonar. Sa tingin niyo makakaligtas siya? Ha. Galing mo, Almirante. Kung mabigo siya, tatanggalin siya sa serbisyo. Kung mamatay, bayani. Sa anumang paraan, panalo tayo. Sige, simulan na. Nagtagay sila. Isang kasunduan ng mga demonyo na handang isakripisyo ang isang magaling na commander at libu-libong sundalo para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. 4 na araw ang lumipas. Sa Naval Base Cavite, sa command center ng Task Force 71, sa harap ng isang malaking screen, nakatayo si Vice Almirante Reyes. Ang utos mula sa itaas ay nakasulat sa pula, Operation Silent Reef. Layunin, tumawid sa Devil's Throat ng Rectobank at wasakin ang isang kunwaring base ng kaaway. Kondisyon, walang air support. Limitado ang komunikasyon. Gabi ang operasyon. At hindi alam ang lakas ng kalaban. Ma'am, hindi ito makatarungan. Ang Rectobank ay puno ng mga hindi pa namapang bahura. Pagpapakamatay ito, sigaw ng kanyang operations officer. Alam ko, mahinahong sagot ni Reyes, nakatingin sa mapa. Ito ay isang patibong. Malinaw na si Vargas at Jimenez ang may gawa nito. Dapat nating tanggihan ang utos, sabi ng mga staff niya. Ngunit umiling si Reyes. Kung tatanggi ako, gagamitin nila yon para kasuhan ako ng insubordination. At ibabasura nila ang ebidensya laban sa kanila. Hinihintay nila akong umiwas sa patibong. Humarap siya sa kanila, hindi ako iiwas. Lalagpasan ko ito. Ma'am, si Admiral Vargas po, nasa video call. Lumitaw sa screen ang mukha ni Vargas. Admiral Reyes,
natanggap mo na ba ang utos? Opo, isang napaka-creative na operasyon. Narinig kong humihina na raw ang disiplina ng Task Force 71. Baka natatakot ka. Isang malinaw na pang-uudyok. Takot? Hindi po. Nag-aalala lang ako para sa mga kalaban na inihanda ninyo. Ang mga tauhan ko po kasi, parang mga gutom na lobo. Baka masira nila ang mga mamahaling gamit ninyo at sana'y hindi ninyo kami sisingilin. Nagbago ang ekspresyon ni Vargas. Patunayan mo sa gawa. Kung mabigo ka, maghanda kang magbitiw. At kung magtagumpay ako sa misyong ito, kayo naman po ang maghandang magbitiw. Sa isang napakahiyahiyang paraan, bastos, pinatay ni Reyes ang tawag. Huminga siya ng malalim. Tinyente Komandante, kalimutan mo ang Standard Operating Procedure. Po? Inaasahan nilang gagamitin natin ang mga destroyer. Mag-aabang sila sa bukana ng mga bahura gamit ang mga submarino, magiging multo tayo. Gagamitin nating pain ang mga destroyer. Ang strike team, gagamit ng high-speed boats na mukhang mga bangka ng mangingisda. Bangka? Pero labag. Yun sa regulasyon. Wala akong pakialam sa regulasyon. Kung marumi silang maglaro, lalaruin natin sila ng mas marumi. May isang paraan lang para burahin ang imposiblo sa diksyonaryo ko. Ang sipain sila sa likod sa paraang hindi nila kailanman inaasahan. Kumuha siya ng pulang panulat at gumuhit sa pinakasiksik na bahagi ng bahura. Dito tayo dadaan. Ma'am, ang lalim diyan ay wala pang 5 metro. Sasayad ang barko, kaya nga hindi sila mag-aabang diyan. Gagamitin natin ang high tide, may 30 minuto lang tayo. Papasok tayo na parang nagpapatangay lang, patay ang makina. Patay ang makina, sasabay sa agos. Isang taktika mula sa panahon pa ni Lapu-Lapu. Handa na. Hindi lang ang leeg ko ang nakataya dito, kundi ang dangal ng buong Task Force 71. Ipakita natin sa mga bulok na yon kung ano ang tunay na dagat at kung sino ang tunay na sundalo. Sir! Yes! Sir! Umalingaw-ngaw ang sigaw sa command center. Nagsimula na ang operation, Silent Reef. Hinawakan ni Reyes ang SD card. Ito ang kanyang huling baraha. Ngunit bago niya gamitin iyon, kailangan niya munang durugin sila gamit ang kanyang kakayahan. Naghahanda na ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang bagyo, oras na para manggaso. Ang kanyang mga target ay hindi ang mga kaaway sa dagat, kundi ang mga halimaw na nakaupo sa mga komportableng upuan sa Maynila. Maghintay kayo. Paparating na ako. Pansin. Ang kwento ay mahaba, kaya't ipagpapatuloy ko ang adaptasyon sa mga susunod na bahagi batay sa orihinal na teksto. Bawat seksyon ay maingat na inangkop upang tumugma sa haba at detalye ng pinagmulan. Ipagpapatuloy ang kuwento. Ang gabi sa Naval Base Cavite ay nababalot ng kadiliman. Ngunit ang dilim na ito ay hindi katahimikan ng pamamahinga, kundi ang pagpipigil ng hininga ng isang mabangis na hayop bago sumalakay. Ang mga kulay abong barkong pandigma na nakaangkla ay umuugoy sa alon, lumilikha ng tunog na parang bakal na nagkikiskisan. Sa Pier 3 ng Task Force 71, kung saan nakadaong ang mga luma at siraing barko, nakatayo si Vice Almirante Reyes. Hawak niya ang listahan ng mga tauhang ibinigay sa kanya, isang 30 taong gulang na corvette, ang BRP Magat, 2 patrol boat na sira ang makina, at isang lumang bangka ng mangingisda na ginawang supply vessel. Iyon lang. Iyon lang. Ang kalaban niya, 2 modernong frigate, isang submarino, at suporta mula sa Air Force. Ito'y pagpapakamatay. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ay ipinadala sa ibang lugar, isang ganap na pag-iisa. Ngunit ang mga mata ni Reyes ay hindi nagpakita ng desperasyon. Sa halip, isang apoy ng katigasan ng ulo ang nagsimulang mag-alab. Ah, gusto niyo akong ituring na basura? Sige, ipapakita ko sa inyo kung gaano katindi ang basura. Naglakad siya patungo sa isang lumang container van sa dulo ng pier, isang lugar para sa mga sundalong walang pag-asa at naligaw ng landas. Binuksan niya ang pinto. Amoy sigarilyo, amag at murang alak. Sa loob,
Tatlong lalaki ang naglalaro ng tong-its. Sino yan? Sigaw ng isa. Ngunit nang makita kung sino ang nasa pinto, nahulog ang sigarilyo sa kanyang bibig. Almirante. Nagkagulo sila sa pagtayo, itinapon ni Reyes ang mga baraha sa sahig. Teniente Komandante Che Guevara, turo niya sa isa. Ang maalamat na nabigador. Human GPS ang tawag sa'yo noon. Kayang-kaya mong tawirin ang recto bank ng nakapikit. Pero sinisi ka sa pagkakamali ng superior mo at hindi na na-promote. Namilog ang mga mata ni Guevara. At ikaw, turo niya sa payat na Chief Petty Officer, punong opisyal, Boy Maliksi, ang pinakamagaling na engineer. Ginawa mong 50 knots ang 30 knot na patrol boat. Muntik masunog ang makina, kaya nakulong ka. Ang mekanikong baliw ang tawag sa'yo. Napakamot ng ulo si Maliksi. At sa huli, ang binatang tenyente na masama ang tingin. Tenyente, Jet Rizal, isang pilot ng helicopter. Sinaway mo ang utos para sagipin ang isang bangka ng mangingisda, kaya grounded ka ngayon. Ibinagsak ni Reyes ang mission order sa mesa. Nakasulat dito ang pangalan ko, at ang listahan ng mga tauhan ko ay blanco pa. Almirante, narinig namin, pinagplanuhan daw kayo ng itaas, sabi ni Guevara. Anong gagawin namin? Isasama niyo kami sa paglubog? Basura, ngumisi si Reyes. Oo, tinatawag kayong basura ng mundo. Mga depektibong produkto na hindi sumunod sa sistema. Pero, sinunggaban niya ang kwelyo ni Guevara. Kailangan ko ang mga depektibong yan. Ang mga model student, sumusunod lang sa libro. Pero ang misyong ito, walang daan. Kailangan ko ng mga taong kayang punitin ang libro at gumawa ng kabaliwan. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Guevara, hindi ka ba nagsisisi? Hahayaan mo na lang bang malunod sa alak ang galing mo? Maliksi, kaya mo bang buhayin ang patay na makina ng BRP Magat para malampasan ang isang frigate? Rizal, gusto mo bang lumipad ulit? Sa pagkakataong ito, ang barko ang papaliparin mo. Baliw ka nga, Almirante, sabi ni Guevara at nagsindi ng sigarilyo. Paano natin gagawin yan? Ako ang bahala sa paraan. Sumunod lang kayo. Kapag nagtagumpay tayo, aalisin ko ang mga masamang marka sa record ninyo. Deal? Deal! Sabi ni Maliksi. Mamatay man sa dagat o mabulok dito, pareho lang. Tumango si Rizal. Ganoon na buo ang ghost team. Kinagabihan, sa gitna ng bagyo, nagsimula ang operasyon. Ang BRP Magat ay parang sumisigaw sa bawat hampas ng alon. Ang mga tripulante ay mga sundalong may problema rin, mga basura tulad ng mga leader nila. Ang kalaban ay nag-aabang sa timog ng daet. Ulat ni Rizal. Hindi tayo makakalusot doon. Dito tayo dadaan. Turo ni Reyes sa Devil's Throat. Pero, alam ko, kaya inihanda ko to. Itinuro niya ang dalawang bangka ng mangingisda sa likod nila. Sa loob, mga makina ng high-speed boat. Oras na para sa operation. Ghost. Ang BRP Magat ay papatayin ang makina at magpapatangay sa agos na parang isang basurang barko. Ang dalawang bangka ang mag-iingay sa kabilang direksyon para malito ang kalaban. At si Guevara, gagamitin niya ang kanyang kamay ng Diyos para i-navigate ang barko sa pagitan ng mga bahura gamit lang ang manibela at agos. Kung mabigo tayo, patay tayong lahat, sabi ni Guevara. Pero kung magtagumpay, magiging alamat tayo, sagot ni Reyes. Pinatay ang makina. Ang barko ay naging isang multo. Sinimula ni Guevara ang imposible. Samantala, sa command center sa Maynila, nagtatawanan sina Vargas at Jimenez. Mukhang natakot na si Reyes. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga radar, sa lugar na akala nila ay imposibleng daanan, isang itim na anino ang sumasayaw sa pagitan ng mga naglalakihang bato. KRRKK. Sumayad ang ilalim ng barko sa isang bahura, 1 pulgada na lang. Kaliwa. Kanan, sigaw ni Guevara. Sa wakas, nalagpasan nila ang impyerno at sa harap nila ang likod ng mga barko ng kalaban. Oras na para sa sorpresa. Binuhay ni Maliksi ang makina. Umungol ito na parang isang halimaw. Labanan! Puntahan ang kalaban!
Ang BRP Magat ay sumugod na parang isang sibat. Sa command center sa Maynila, biglang lumitaw ang isang pulang tuldok sa likod ng kanilang mga barko. Ano yan? Sa likod? Imposible! Sigaw ni Vargas. Ngunit huli na. Fire! Ang boses ni Reyes ay umalingaw-ngaw. Isang perpektong pananambang. Isang perpektong tagumpay. Ang imposible ay naging posible, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang may lumitaw na isa pang signal sa sonar, isang hindi kilalang signal. Hindi ito bahagi ng exercise. Ma'am, may di kilalang submarino. Nagbubukas ng torpedo tube. Ang exercise ay tapos na. Nagsimula na ang totoong labanan. Lahat NG barko, itigil ang exercise. Ito ay totoong sitwasyon. Ipagpapatuloy ang huling bahagi. Woohoo! Ang sigawan sa tulay ng BRP Magat ay nakabibingi. Ang mga tripulante ay nagtatalon, nagyayakapan, isinisigaw ang kanilang tagumpay. Ang perpektong ghost operation ay isang tagumpay. Ang mga modernong frigate ay naging laruan sa kanilang mga kamay. Nagawa natin. Umiiyak si Guevara habang nakahawak sa manibela, maging si Reyes ay napangiti. Hawak niya ang SD card. Pagbalik nila, sasabog ang lahat ng ito at magkakaroon ng hustisya, isang perpektong pagtatapos. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa gitna ng kasiyahan, isang tao ang hindi nakangiti. Ang sonar operator. Namumutla siya habang nakatitig sa screen. Ang tunog na naririnig niya ay iba. Isang magaspang na tunog ng propeller. Isang tunog na natutunan niya sa libro ngunit hindi inaasahang maririnig sa totoong buhay. Almirante. Ang sigaw niya ay pumutol sa kasiyahan. Sonar contact. Hindi kilala. Tunog ng isang dayuhang diesel submarine. Lahat ay natigilan. Isang totoong kaaway. At bigla, isang matinis na alarma. Torpedo tube opening. Inaasinta tayo. Nagsimula ang gulat. Walang totoong bala. Ang BRP Magat, puro training rounds lang. Tumawag si Reyes sa command center. Ang nasa kabilang linya, si Vargas, ay hindi naniwala. Huwag kang magbiro, Reyes. Isang palabas lang yan para takpan ang pagkatalo mo. Hindi ito biro. MGA gago. Tingnan ninyo ang data. Sigaw ni Reyes. Natauhan ang nasa Maynila, ngunit huli na. Reyes, ikaw ang pinakamalapit. Kailangan mong pigilan yan. Wala kaming bala. Wala kaming magagawa. Aabutin kami ng 30 minuto. At pinutol ang linya. 30 minuto. Isang kawalang hanggan sa labanan sa dagat. Isang lumang barko, laban sa isang modernong submarino. Isang tiyak na kamatayan. Ma'am, anong gagawin natin? Tumakas na tayo. Sabi ni Rizal. Tumingin si Reyes sa kanyang mga tauhan. Kung tatakbo tayo, sino ang poprotekta sa mga mangingisda natin? Sa mga baybayin natin? Hinawakan niya ang mikropono para sa buong barko. Makinig ang lahat, tapos na ang training. Nagsimula na ang totoong digmaan. Wala tayong tulong. Mas malakas ang kalaban. Pero hindi tayo uurong. Tayo ang hukbong dagat ng Pilipinas. Walang sinumang papasok sa ating karagatan nang walang pahintulot. Ang kanyang boses ay nagbigay ng apoy sa puso ng lahat. Maliksi, kahit sumabog ang makina. Buong lakas. Guevara, iharap mo ang barko sa kanila. Pupuntahan natin sila. Pupuntahan? Ma'am, tatamaan tayo ng torpedo. Kaya nga, ang tanging ligtas na lugar ay sa ibabaw mismo nila. Gagamitin natin ang sarili nating barko bilang sandata. Isang sinaunang taktika ang ramming. Pagpapakamatay. Ngunit iyon na lang ang kanilang pag-asa. Go! Sumigaw siya. Umungol ang BRP Magat at sumugod. Torpedo in the water. Sigaw ng sonar operator. Kanan! Kanan! Isang malaking pagsabog ang yumanig sa dagat, ilang metro lang mula sa kanila. Ang shockwave ay tumama sa barko na parang suntok ng higante. Nasira ang makina, bumagal sila. Nawala ko sila sa sonar! Sigaw ng operator. Isa pang torpedo sa loob ng 1 minuto.
Isang minuto para mabuhay. Rizal, yung dalawang bangka. Pabilisin mo sila sa magkabilang gilid natin. Lumikha tayo ng ingay na hindi nila maririnig ang kahit ano. Ginawa ni Rizal. Ang ingay ng tatlong makina ay lumikha ng isang acoustic curtain. Nabulag at nabingi ang sonar ng submarino. Dahil dito, napilitan silang umakyat sa ibabaw para tingnan. Periscope spotted. Sigaw ng isang bantay. Ngayon na! Sigaw ni Reyes. Ibangga! Sumugod muli ang BRP Magat. Sa huling sandali, pinaputok ni Reyes ang main gun kahit training rounds lang. Sa malapitan, nakakasira ito. Tumama ito sa periscope. Boom! Ang bakal ay yumupi. Ang lumang barko ay umakyat sa ibabaw ng submarino. DEPT charges. Ngayon na. Inihulog nila ang mga pampasabog. Isang malaking pagsabog sa ilalim ng tubig ang yumanig sa lahat. Ang submarino ay nasira ng tuluyan. Ngunit hindi pa ito tapos. Umangat ang nasirang submarino at lumabas ang mga sundalo ng kaaway na may dalang mga baril. Nagsimula ang isang firefight. Isang rocket launcher ang itinutok sa kanila. Takpan ako! Tumakbo si Reyes palabas, sa gitna ng mga bala, at umakyat sa 20mm Vulcan cannon. Ang mga bala ay umulan sa submarino. Pinipigilan ang rocket. Maya-maya, isang puting tela ang itinaas. Sumuko na sila. Humihingal si Reyes, nanginginig. Ngunit nagtagumpay siya. Sa di kalayuan, dumating ang mga helicopter ng tulong. Pero mga manonood na lang sila. Ang palabas ay tapos na. Isang alamat ang isinilang. Huling bahagi ng kuwento. Ang puting bandila ng pagsuko ay iwinagayway mula sa nawasak na submarino. Sa deck ng BRP Magat, ang mga sugatang tripulante ay nagdiwang. Isang himala. Isang epikong tagumpay. Dumating ang mga helicopter at mga barko ng tulong, ngunit huli na, kinuha ni Reyes ang mikropono. Ikonekta mo ako. Hindi sa command center, sa National Defense, sa Armed Forces Headquarters, at sa Malacanang. Sa lahat. Sa isang live video feed sa buong bansa, lumitaw ang duguan at pagod na mukha ni Vice Almirante Reyes. Sa likod niya, ang nahuling submarino. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, nagsalita si Reyes. Ako po si Vice Almirante Maria Cristina Reyes. Sa oras na ito, isang dayuhang submarino ang aming nahuli. Walang tulong mula sa itaas. Walang totoong armas. Ginamit namin ang aming barko para banggain sila. Nanlaki ang mga mata ng mga general at opisyal sa kabilang linya. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tangkang pagpatay na binalak ni Admiral Vargas at Senador Jimenez para pagtakpan ang kanilang katiwalian. Ipinakita niya ang SD card. Narito ang ebidensya. Nagkagulo sa kabilang linya. Isang pambansang iskandalo ang sumabog. Nasaan ang ating mga modernong barko noong kami ay nakikipaglaban para sa aming buhay? Ang problema ay hindi sa lumang kagamitan, nasa mga bulok na liderato. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan, ang ghost team, ang mga basura, ang mga taong ito, na tinawag ninyong walang silbi, ang nagligtas sa ating bayan ngayong gabi, naway hindi masayang ang kanilang dugo. Nagsaludo siya. Sa katahimikan, isa-isang tumayo ang mga general sa Maynila at nagsaludo pabalik, isang pagkilala sa tunay na bayani. Kinabukasan, ang balita ay sumabog. Si Jimenez at Vargas ay inaresto. Ang buong bansa ay nagbunyi para kay Reyes at sa mga tripulante ng BRP Magat. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Reyes sa BRP Sierra Madre, hindi bilang isang hamak na seaman apprentice, kundi bilang ang kanilang almirante, ang mga tripulante, na dating takot at sunod-sunuran, ay nakatayo ng tuwid, puno ng pagsisisi at paggalang. Sinalubong niya sila, hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang leader. Ang nakaraan ay nakaraan na, sabi niya. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mula sa araw na ito, tayo ay magiging isang pamilya. Isang tunay na puwersa na poprotekta sa isa't isa at sa ating bayan. Sa paglubog ng araw, habang paalis na si Reyes sa barko, isang sorpresa ang naghihintay. Ang buong tripulante ay nakalinya sa deck,
nagbibigay sa kanya ng isang marangal na send-off. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat at katapatan. Para sa ating almirante. Saludo! Umalingaw-ngaw ang sigaw. Tumingin si Reyes sa kanila, sa dagat, at sa papalubog na araw. Ang dagat na muntik nang maging kanyang libingan ay naging kanyang muling pagsilang. Itinapon niya ang isang sigarilyo sa tubig, isang simbolo ng paglimot sa masamang nakaraan. Ang BRP Sierra Madre ay muling naglayag, hindi na bilang isang barko ng takot, kundi bilang isang barko ng pag-asa. At sa tulay nito, nakatayo ang kanilang reyna, ang diyosa ng karagatan, handa sa anumang bagyo na darating. Dahil napatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bakal o pulbura, kundi sa puso ng isang tunay na lider. Nais kong itanong sa inyo, ano ang tunay na pinuno? Ang nasa itaas na naguutos? O ang nasa ibaba na kasamang lumalaban at handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga tauhan? Sana'y ang kuwento ni Vice Almirante Reyes ay pumukaw sa natutulog na alon ng katapangan sa inyong mga puso. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento. Kung naantig kayo sa kuwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Ito ang inyong tagapagkuwento. Nagpapaalam.